Magandang araw po. July 3, sa press briefing ni Attorney Claire Castro, nabanggit po niya itong 4,027 barangay ang drug-free mula noong July 1, 2022 hanggang May 31, 2025. So ibig sabihin, ang kalahati po ng termino ni Pangulong Marcos ay 4,027 barangay ang kanilang na-cleared na sa droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Okay? Doon po sa press briefing na yon, itong isang reporter na si Miss Eden Santos, hinihingi po niya itong record. Ang problema, itong si Attorney Claire Castro, wala siyang hawak ng nasabing record. At ang sabi ni Attorney Claire Castro, hihingiin niya sa PDEA. Ngayon, kahapon, doon po sa panibagong press briefing ni Attorney Claire Castro, binigyan niya na po itong sinasabing report na ito na hinihingi ng reporter. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi nating drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug-cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ngang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Okay? Kaya lang, dito po sa report ng PDEA, galing po itong PDEA Okay? Dito po sa report ng PDEA, ay iba po yung number kumpara doon sa number na binigay ni Attorney Claire Castro noong July 3. Kung doon sa July 3, press briefing ni Attorney Claire Castro na banggit siya ang 4,027 barangay drug-free, kahapon sa panibago niyang press briefing, okay, ay doon sa papel, tiningnan ng media, iba po yung number. Iba po yung number. Doon sa number, sa actual number, ang nakalagay ay 25,000 barangay ang cleared na sa droga as of June 2025. Wala nakalagay kung kailan nagsimula, anong taon nagsimula o anong buwan nagsimula. Basta as of June 2025. Okay? So hindi malinaw. Ngayon, nagtaka tayo kung bakit magkaiba doon sa actual na report galing sa PDEA sa sinabi ni Attorney Claire Castro. Ano po ang nangyari? Bakit nagkaganon? Saan kinuha ni Attorney Claire Castro itong kanyang datos na iba? Napaisip tayo siyempre. Okay? Dahil kung itong bagong report na galing na PDEA ay 25,000 as of June 2025, yung kay Claire Castro, iba, saan niya kinuha yun? Ngayon, iisipin natin, baka po nag-iimbento itong si Attorney Claire Castro ng report patungkol sa mga barangay na drug-free.
So dapat mas maganda kung magpaliwanag dito si Claire Castro or ang PDEA. Okay? Para malaman natin, para hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nalilito. Ay iniisip ng iba, itong si Castro ay nagpapakalat ng fake news. Okay? Ngayon, mga kababayan natandaan ko kasi, noong 2022, February, naglabas din po ng report noon ng PDEA. Nabasa ko rin yun sa pahayagan. Oo. Kaya alam ko na nung February na yon, 2022, bago mag-eleksyon noon, ay naglabas po ng report ng PDEA. Kaya hinanap ko para malaman ko, may pagtugma natin, mapagkumpara natin yung report noon at saka report ngayon, panahon ni Pangulong Marcos. Okay? So ito po mga kababayan papakita ko sa inyo yung report noon ng PDEA noong February 2022, panahon ni Pangulong Duterte. Ito po ipopost ko po, ilalagay ko sa screen para makita nyo. Dito po sa report ng PDEA, ito po ay may page ang February 1, 2022. Okay? February 1, 2022. Panahon po ito ni Pangulong Duterte Sabi dito, over 24K barangays now drug cleared PDEA. Ibig sabihin, ang source ng PNA ay ang PDEA. Tandaan po ninyo mga kababayan ang PNA, Philippine News Agency, ay pinapatakbo ng ating gobyerno. Philippine News Agency or PNA. Ibig sabihin, legit po ito, hindi po ito fake news. Okay? Ang source nila ay PDEA. Babasahin natin para malaman natin ang nilalaman nitong report na ito ng PDEA. Okay? More than 24,000 barangays across the country have been cleared from illegal drugs since the start of the Duterte administration, a crackdown on illegal drugs in 2016. Ibig sabihin, itong report na ito ay ang kabuuan mula noong 2016 hanggang February 2022. Buong termino po ito ni Pangulong Duterte. Itong 24,000 barangay na cleared na ito. Okay? Based on the latest real numbers data released by the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA on Tuesday, the numbers of barangays declared drug-free as of December 31, 2021 reached 24,253. Okay? 24,553, while a total of 11,175 barangays have been yet to be cleared of illegal drugs. Ibig sabihin, ang nalinis po ng gobyerno ng panahon ni Pangulong Duterte mula noong 2016 hanggang February 2021 o December 31, 2021 ay 24,553. Samantala, 11,175 naman ang mga barangay na hindi pa nalinis sa droga. Okay? Ang nabanggit po dito PDEA spokesperson Derek Carion. Ang pagkakalam ko po, ito si Derek Carion ay active pa sa PDEA ngayon. Okay? PDEA spokesperson Derek Carion earlier said that before declaring that the barangay is free from illegal drugs activities, the Interagency Committee on Illegal Drugs must validate the non-validity of drug supply, the absence of drug transit activity, clandestine drug laboratory and chemical warehouse, marijuana cultivation site, drug den,
drug pusher and drug user in the area. So ibig sabihin, ang mga na-dismantle nila ay yung mga itong mga laboratory, okay, itong drug den, okay, marijuana, cultivation. Okay, ito nabanggit din. Authorities also dismantled a total of 993 drug den and 18 clandestine shabu laboratories from July 2016 to December 2021. Okay, so yan po. 993 ang drug den na na-dismantle ng PDEA ng ating gobyerno, at 18 shabu laboratories naman ang kanilang na dismantle mula noong 2016 hanggang December 31, 2021. Okay, so yan po ang datos. Ngayon mga panahon ni Pangulong Marcos, wala po tayo na balitaan na may na-dismantle silang drug den, drug laboratories. Wala po tayo nabalitaan ngayon. Okay? Marami na huli ngayon. Sinasabi ng ating gobyerno na droga, shabu, ay yung mga shipment lang. Yung mga naharang sa daan. Meron pa mga naglutang-lutang daw sa dagat. Na-discover ng mga mangisda, na-report sa otoridad. Okay? So yan po ano nga nahuhuli. Wala din po tayo nababalitaan na nahuli na cocaine. Puro shabu po. Nababalitaan ngayon, puro shabu. Cocaine, wala po tayo nababalitaan na nahuli ngayon. Wala din po nababalita na nahuli na suspect o drug lords. Wala rin. May mangilang-ilang na nahuli, mga drug pusher. Okay, ngayon. Samantala nung panahon ni Pangulong Duterte, 993 na drug den at 18 na shabu laboratories ang na-dismantle. Okay? Malinaw po yan. Ngayon, mga kababayan nagtaka ako. Itong nabanggit sa huling report ng PDEA ngayon na binigay sa media as of June 2025, sinasabi na 25,000 barangay o 25,000 plus na barangay ang cleared. Dahil hindi nabanggit, wala nakalagay kung anong pizza yon, kailan nagsimula yon, iniisip ko ngayon, marahil itong report na ito ay ang kabuuan ng report ng PDEA since 2016 hanggang ngayon. Baka yan po ang kabuuan. Kaya para hindi mapahiya ang gobyerno ngayon, hindi dinagyan kung kailan nagsimula itong paglilinis ng droga sa panahon ni Pangulong Marcos. Kaya ang nilagay lang ay as of 2025, June 2025. Para hindi masabi ng tao na walang nagawa si Pangulong Marcos. Okay? Kaya palaisipan ngayon. Nag-iisip tayo ngayon. Tayo po ay hindi nag-a-accuse, ha? Tayo po ay nagdududa, nagtatanong kung bakit ganito ang binigay na report ngayon ng ating gobyerno patungkol sa mga drug-free na mga barangay. Okay? Ngayon, mga kababayan, nabasa ko rin sa report ng PNA. Magkaibang petsa po ito, magkaibang petsa. Ito po ay report ng PNA. Ang source nito ay PDEA din. Pero March 30, 2022. So, ibig sabihin, 2 beses po nagbigay ng report ang PDEA noong 2022. Isa, yung kanina binasa natin, yung February 1, 2022, tsaka ito naman, March 30, 2022. Pareho ko po, ipopost ko rin po dyan sa screen para malaman po ninyo. Hindi po ito fake news, tandaan ninyo, ito po ay galing mismo
Nireport po ito ng PNA, Philippine News Agency. Sabi dito, over 24K villages. Villages. Kung doon sa article ng PNA, nung una, nung February 1, ay binanggit barangay, barangay. Dito, villages. Okay? Over 24K villages drug cleared as of February. PDEA din ang source. Okay, ulitin ko. Over 24K villages drug cleared as of February. PDEA. PDEA ang source. Ang petsa, March 30, 2022. Basahin natin Dito po, nakita pa yung mukha ni Wilkins Villanueva. Okay? I-search po ninyo. Try po ninyong i-search. Makikita po ninyo itong report na ito ng PDEA. Okay? I-google din nyo mga kababayan. Nandyan available sa Google. Public record po ito, public record. Okay? Sabi dito ulit. More than 24,000 barangays across the country had been cleared from illegal drugs since the start of the Duterte administration crackdown on banned drugs in mid-2016. Okay? Based on the latest real numbers data released by the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA on Wednesday, a total of 24,379. Mas tumaas yung number dito, mas tumaas. Okay? 24,000 kung doon po sa February report ng PDEA, nabanggit po doon ay ano na ba yon? Okay, sige. Ito na lang Okay. 24,379 out of the 42,045 barangays, villages had been declared drug cleared, while 6,606 barangay were drug unaffected, drug-free barangays, and 11,060 have been yet to be cleared of illegal drug as of February 2022. Ito po as of February 2022. Doon sa unang report ng PDEA, December 31, 2021. Ito naman, 2022, February 2022. So, isang taon. Okay? This barangay have reached drug cleared status after the issuance of the certification by the members of the Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program. Okay? The agency is assured that the health and safety of its agent are prioritized in anti-drugs operation. Authorities have seized a total of 76.1 billion worth of narcotics across the country since the start of the Duterte's administration crackdown on illegal drugs in mid-2016. The amount includes 63.6 worth of shabu. Authorities have seized 8,170.51 kilograms of shabu, 4,205.76 kilograms of marijuana, 22,000.6 kilograms of ecstasy, 534.20 kilograms of cocaine, and 3,483.04 kilograms of other dangerous drugs, while dismantling a total of 1,057 drug den and 18 clandestine drug shabu laboratories from 2016 to February 2022. So yan po, malinaw, kumpleto na po itong report ng PDEA noong February
2022. Lahat po dito nakaspecify, lahat ng droga na nahuli ng gobyerno noon na panahon ni Pangulong Duterte. Ecstasy, okay, meron pang mga marijuana, ano pa ba ito? Itong cocaine, cocaine, kasama rin sa mga nakumpiska noon. Ngayon po, wala pa ako nabalitaan na nahuhuling ecstasy, cocaine. Wala, puro shabu po nahuhuli ngayon eh. Ewan ko lang ha, pero base po sa aking mga pagbabasa, balita, karamihan po nahuhuli, shabu, yung mga binibiyahe, yung mga tinatransport, nahaharang ng mga pulis. Wala rin mga nahuhuling mga suspects. Ngayon, panahon ni Pangulong Marcos, wala. Okay, so yan po malinaw. Kaya ang tanong natin, bakit magkaiba? Bakit magkaiba ang sinabi ni Atty. Claire Castro? Ngayon, ito naisip ko, mga kababayan, dahil hindi po binanggit sa report ng PDEA ngayon, as of June 2025, hindi nabanggit kung kailan nagsimula itong 25,000 plus na barangay na cleared. Hindi binanggit kung kailan nagsimula, anong buwan, anong taon, hanggang June 2025. Iniisip ko ngayon, baka ito yung kabuuan ng mga barangay na nalinis na since 2016, panahon ni Duterte, hanggang ngayon. Baka yun na yun. Di ba? Malinaw po. Di ba? Kaya lang, ang teorya ko, kaya hindi nilagay ng PDEA kung kailan nagsimula ang kanilang operasyon para linisin sa droga ang mga barangay, para hindi mapahiya ang gobyerno ngayon, hindi nilagay kung kailan nagsimula. Kaya lang siyempre, tayo mga miro, nagdududa tayo. Bakit? Mahalaga yun para malaman natin kung naging productive ba ang gobyerno Marcos sa paglinis ng droga sa Pilipinas. Kasi pinagayabang nila yan na maganda ro ngayon ang kanilang pulisiya. Bloodless. O diba, dapat ilagay nila. PDEA, ilagay nyo kung kailan nagsimula yan. Yung sinasabi nyo, 25,000 plus na barangay ang cleared na as of June 2025. Ilagay nyo kung kailan nagsimula yan. Para malaman ng taong bayan kung effective ba itong programa ng Marcos administrasyon na bloodless. Bloodless na drug war. Di ba? Ganun dapat. Huwag nyo kaming bitinin. Huwag nyo kaming pag-iisipin. Baka may isipin namin nandadaya kayo, di ba? Mahirap yun. Sabihin nyo, gumagawa kami ng kwento, kaya kami nagtatanong, hindi kami nag-a-accuse. Kulang-kulang yung report na binigay nyo Hindi nyo binigyan ng pitsa kung kailan nasimula Kaya ngayon, nag-iisip kami. Baka nandadaya kayo. Dinadayaan nyo para hindi mapahiya ang gobyerno ngayon. Baka sabihin nyo, nagpipik news ako, gumagawa ako ng kwento. Hindi, nagtatanong po ako. Okay? Ganun po, ilagay nyo. Huwag nyo kaming bitinin. PDEA. Ganun dapat. So yan po mga kababayan nahuhuli sa mismong bibig ni si Atty. Claire Castro na gumagawa ng fake news. Okay, bakit? Wala siyang paliwanag Hindi niya sinabi bakit mag-iba yung kanyang nabanggit noong July 3. Di ba? Tayo kayo nag-iisip, baka gumagawa ng fake news si Atty. Claire Castro.
Tanong ko lang naman. Okay? Tanong ko lang naman, Attorney Claire, Ma'am Claire, Auntie Claire, matawag sa'yo. Nababasa ko karamihan Auntie Claire eh. Auntie Claire. Ganun, di ba? So yan po mga kababayan. Mabuti na yung nagsusuri, nagsisearch para may alam. Nang hindi tayo madidinggoy, hindi tayo mabubudol. Tulad yan, no? Di ba? Eh kung wala tayong alam, yari tayo. Di ba? Yari tayo. Maniniwala tayo sa kanila mga pangbubudol. Okay? So yan mga kababayan ha. Malinaw po yan. Gusto nyo i-research nyo. I-research nyo sa Google. Makikita po ninyo yung report ng PDEA na nababanggit ko. Okay? So yan po.